Good morning guys from Hong Kong. So for today's video ay bibili tayo ng DJI Osmo Action 5 Pro. So meron malapit na DJI store dito. And before that, punta muna ako sa Chungking Mansion para magpapalit ng pera. Tapos, sorry, medyo buhol pa yung boses. And hindi pa maayos yung kama. And yan, malamig, 20 degrees Celsius. So, yan, para sa akin malamig na to. And also, ano po gagawin? So, meron ako itinerary for today. And let's explore Hong Kong in our day 1. So, kapon, kagabi is day 0. Today will be our day 1. So, see you. Samahan niyo akong bumili ng DJI at maglibot sa Hong Kong. Tara, pabsyal. So, magte-train DJI. Hey guys, so dito lang muna tayo sa common area ng aming hotel. So you can see merong aircon, ayan, nandiyan yung wifi, nandiyan yung mga pwedeng maglagay ng sticker notes, ayan yung mapa ng Hong Kong, ano yung mga attractions and whatnot. So ayan, pwedeng iwan din yung luggage mo. So ayan, may common kitchen. Ayan, labas na tayo guys. So hey guys, palabas na tayo. And here's Hong Kong. Good morning, Hong Kong. Here's a little bit of our neighborhood. And so let's go to Chungking Mansion. So yun, naglalakad na tayo sa ating neighborhood. So this is what our neighborhood looks like from our hotel. And alam niyo ba guys, just a few minutes away, nasa Nathan Road na tayo. And then again, if you watch my first vlog here in Hong Kong, may malapit na train station dito. So yeah, napakaganda ng location. So very strategic and yun, mas efficient tayo sa ating magiging itinerary. Yun yung 2-decker bus na may experience din natin yan later on. And yan, please welcome Nathan Road ng Hong Kong. So mamaya puntahan natin yung Chungking Mansion to find the best exchange rate. So papapalit tayo ng pera. So let's go. Diretso lang tayo doon para sa Chungking Mansion. Sana dinig ako. Merong Holiday Inn dito. Oh, the iconic crossing street sound. Oh, yes. And just like that, nandito na tayo sa Chungking Mansions. Kaya tara, hanapin na natin ang best money changing. Let's go! Guys, dito 0.30, 43. This is may money exchange. Ito naman sa UK exchange, Philippine peso to Hong Kong is 0.1345. So halos parang pareho naman. Ito naman sa Hello Money exchange, 0.1345. Same lang din. Try natin maghanap ng
Western. Sabi nila dito sa Western Union. Let's see. So yan, Western Union. Ayun, mas mataas dito. 13.5. So far, ito yung pinakamataas. Dito sa Kenshin. Ang pintura, bango. Kenshin Money Exchange ang choose dito. Exchange pala. Bagsak dito. 1320. Sa una is 1345. Sa Western Union, 1350. Dito is mababa. Pag dumaretso pa kayo, usually gadgets na dito. Hindi hills ang buy. Ano yung mga convertible dito, adapter. So, pakailang naman natin dito is for exchange. So yun guys, nakapagpapalit na ako. And tinawag ako ng babae doon. Pilipino siya. Sabi niya, Pilipino ka? So magpipila pa sana ako kasi sabi niya, wag na daw. So yun. And Western Union yung pinakamataas. If ever napapalit kayo sa Chungking Mansion, doon na lang sa Western. Okay. So, punta tayo dun sa isang Australian something. Wait lang, tingnan ko yung itinerary ko. So, punta ako dun sa Australia Dairy Company. So, dun ako mag-aalmusal. Malamig, pero okay lang. So, once na naglakad ka naman na, papawisan ka na, and then, magiging okay yung body temperature mo. So, nothing, hindi naman siya super cold. So I guess I don't need jacket. Okay lang siguro. Basta galaw-galaw. Wait lang. Ano ko lang sa map. I-square. So dito yung I-square. I-square. Yan ang Adadis. Solida. Solida. May Makto. Snap fitness, may gym. Gym ba to? Kailangan ko ng gym eh. Gym medicine. So may another train station dito na malapit. Or entrance lang yata ito eh, not sure. Pero yeah, may Tsim Sha Tsui na pasok ko dito. Doon kasi sa malapit sa hotel namin is Tsim Sha Tsui naman. So I guess isang train station lang siya pero may entrance din doon. C1. So para alam nyo sa kayo mag-exit. C1. So from there, doon ako galing sa Chungking Mansion. Lumipat ako ng daan. Then diretso lang tayo dito. So it's about a kilometer. So mabawang lakaran, I like it. Siyempre, tayo may maglakad. Libot-libot. Yeah, so nandito tayo sa crossing. And this is the iconic crossing sound dito sa Hong Kong. I guess dito yung main entrance, which is the A1. Napapawisan na ako, no? Na overestimate ko yung lamig. So dito pala may malapit na park.
is the Kowloon Park. Kowloon Park. May mosque dito. Kowloon Mosque and Islamic Center. Uy, may Don-Don. Ay, Don-Don Donkey. Donkey Place. Don-Don Donkey. Then may coach din doon, coach. So, pabalik tayo sa hotel kasi may gagawin lang work related pero mabilis lang naman yun. So, this is a bit of our neighborhood. Ayan, ayan. Ayan o. So, open na yung DJI. Ayan, DJI Hasselblad. So, di pa ako nakakarating sa Australian Dairy something. And it's 11 na. Tingin tayo dito. Sana meron. Ay, meron. So, yun guys. Kuha na ako ng adventure combo. Tapos, nag-decide ako anong kukunin ko. Mini ba or Mic 2? So, ang mamahal kasi. Ay, pero andito na rin naman tayo. So, ito yung Mini. The Sector 5 Pro we have stock, but for mine, sorry, we only have these 2 left. If you want the other set, you may buy. Hey guys, so nabili ko na yung DJI pero walang mic. Wala kasi silang stock. Nagpipilihan ko if ano yung maganda, Mini ba or yung DJI Mic 2. Pero special itong Mini Mic 2. So ito na siya. Adventure combo. So it has a pole and 2 battery, extra battery and charging case. So I think mas practical yun kasi isip ko lang pag naka-power bank using the charger yung dun sa medyo baka masira agad yung battery and ano na, mga battery cycle. But anyway, so mag-iba tayo ng itinerary. So punta na tayo sa Australian Dairy something. Ganda. So nag-t-shirt na lang ako, galing ako, bumalik ako ng hotel. By the way, gagawin ko na lang, punta na lang ako sa ibang branch ng DJI, hanap ako ng mic. Well, para maganda yung audio. And wala, nonchalant ako eh, kaya medyo mahina yung boses ko. Nonchalant, ay, introvert pala, introvert. So, layo-layo din pala yung ano, yung almusalan natin. So, let's go guys. So guys, malapit na tayo sa kakainin natin. So, nasa ano siya? Let's take this. Golden Street. Now you're ready to try bowling line. So let's go. So from Nathan Road, you have to make left lang. Tapos dire-diretso. Diretso lang. Yan, ito yung Pizza Hut. Siyempre, 7-Eleven. Diretso lang. Ang Circle K. Parang local 7-Eleven ng Hong Kong. Yata. Ayun. Nakatabi lang pala yung kakainin natin. Kasi doon sa itinerary, kakain tayo ng lunch sa Max Noodle. So ito siya. Nasa
ayun si Australian Dairy Company. So doon naman banda may McDo. Lagi dito ano Candi. So may bangla. Lilipat tayo. So let's see, ano ba meron dito sa Australian dairy ko. So pinipilahan siya oh. May pila guys. So it means maganda. Masarap. So pizzahan pala sa lahat sa after yung nag-left dun sa Nathan Road, so nasa Boro, nag-right naman nun. 11:48, dito na ako sa harap. Mabilis lang. This one. One 一個，兩個。Hey, one, but come on. So yan, ito yung menu nila. So pag-i-post na lang para makita nyo yung price and yung mga kasama sa magiging order nyo. So in-order ko yung breakfast set. That's 48 Hong Kong dollars. Ayan, i-post nyo na lang para makita nyo yung price and the details. Bali may drinks na rin pala yung order ko. So bali yung macaroni soup, yung tinapay, and then yung milk tea. Yan. Sorry guys, di ko malayo yung camera kasi may kasama ko sa table and maliit yung table tapos apat kayo. Pero so far yung pagkain is masarap and I like it very much. So pang almusal talaga siya. So most of the people dyan ay same ng order ko. So I think it's popular. Ayun yung tinapay at may itlog siya actually. So toasted bread and that's the hot milk tea. Pwede siyang cold. Hey guys, kakataps lang natin dito sa Australian Dairy Company. Sarap. Kaya medyo yung sa next environment ko medyo chaotic. And you will eat with different people. So, ano siya, free seating for everyone. Hindi ko pwede mamili na table kasi nga yun. Kailangan mo kasi mabilis, fast pace yung restaurant dito. So, nakita ko dito sa tabi, merong pila. And select ko bakit may pila dahil dun no look ang dami. So good thing is di ko lang binusog. So ito nga pala yung McManky noodle. So, it has many Michelin stars. Kaya i-try natin siya. So, I decided dito na lang kumain instead dun sa Max Noodle. So, ito yung menu niya. Again, paki-pause na lang para makita niyo yung full details. So, ayan. Dito na tayo sa Michelin restaurant and ano tayo ng base so noodles so
$51 Hong Kong dollars. Siguro, tignan natin kung worth it. Matay lang natin. So, shared seating din ulit dito. So, this is our order. Great pork. The fried noodles. Bili agad. Ito natin sa loob. Tama yung in-order. So, dito yung dish na tapos na Michelin star. So, super masarap yung pagkain and I think this is good for sharing din. Ang dami kasi ng pasta. Super. Okay guys, so kakatapos ko lang sa dito. And okay lang. Hindi siya ano. Hindi ko siya expect na ganun lang yung lasa. To be honest, I'm sorry pero hindi ko masyado o hindi lang ako marunong pumili ng pagkain. Siguro. So dami ng awards, dami ng Michelin. Balik tayo ng base. Balik tayo ng hotel kasi unbox muna tayo ng camera. Then we go to Victoria. Avenue of Stars. But this time magbabas naman tayo for the experience. Yan, pabalik na tayo sa Nathan Road, which is the main road. Papasok tayo sa Jordan Station C1. So trip pala sasakyan natin yung D-Bus. Ayun, may mga machines dito. If ever na dito kayo papasok, kubit pa. So may mga machines. Pwedeng single journey dito lang. Dito naman kung maglo-load kayo ng Octopus card. So kaya na, ano yung bahala dyan. May ano din doon, Circle K. Yeah. So I think baba pa for the train. So let me just check. I'll be right back. So yes, ito yung pa-train. Pasok na tayo dito. Okay. So sasakay tayo to platform 2 Central. Kasi we're going to Chimchachu. So dun tayo sa East Chimchachu yung lalabas. If you remember, dun malapit yung exit na malapit sa hotel natin. 請勿靠近車門，而是不要靠近車門。Please stand back from the train doors.
Dito na tayo sa Chimsha-Chu. And we're going to exit by our octopus car. The question is, saan tayo mag-exit? Ayun. This is Chimsha-Chu. So, magkano kaya? $4.9? Not sure. Anyway. So, is Chimsha-Chu lang tayo. Medyo mainit dito, no? Hindi naman siya. Kumbaga, in comparison sa labas, warm dito, which is nice. Bilang isang naka-t-shirt lang. So, sundan lang natin yung mga direction. This Chimsha-Chu is going to left. And stay on left. After dito sa dulo, left or right. Siyempre, tingin tayo ng signage. So, left siya. So far, maganda naman experience sa train. Kasi, malamig. Comfortable. Talagang din naman sa Taiwan and Bangkok. Kaya pa yung mga section. Sa Bangkok lang, pagtaas yung BTS, kung walang aircon. Usually may aircon doon yung metro sa underground. So ito yung nilakad natin kanina. Malayo-layo talaga. At this point guys, hindi ako sure if tama ba yung aking nilalakad. Kasi paglabas ko dito, iba yung exit na aking nadatnan. So later on, I will give you some tips. Ano ba yung dapat yung tingnan para tama yung exit na inyong pupuntahan. At hindi na rin kayo masayangan ng oras at ng effort. Pero yun, charge to experience na lang and additional steps for me. So let's go. Samahan niyo ako maligaw dito sa Hong Kong. Lamig dito ah. So left pa ulit. Haba pre. Chimsha-Chu East. Naramdam niyo yung lakad kapag train ay nandito. Look lang ako. So mga babal lakaran niya, may circle K pa ba? This is full spookies. Yamazaki Hong Fuk Tong. Ayan. HMT, Hello Milk Tea. Ayan tayo. To the right. Elevator naman. Elevator, let's go. Sana tama itong nilabasan natin. Wala, iba to. Ito ba yata ang exit to? Wait lang ha. Kung siya natin yung video kagabi, is Chimsha-Chu N1, hindi siya P1. Yung nandito kasi P1. Yan, P1. So I have to find the N1. Kaya natin diretsyon itong Hanoi Road or Nathan Road. Yan, naligaw tayo sa mga hanggang mag-pub-shell. I have a feeling na ito yung N1. So, N1 yung hanapin natin exit. So, may walk-a-later. Sana all. Ay, meron din pala. Narinig ako.
Yan. Merong patutunguhan kasi nakikita ko yung N1. So, nandito siya. N1. Pero ano ito? Ano yung road? Based on ano lang to. Coding nila. Gandaan. So, various stairs. N1 daw to the right. Yun lang, stairs tayo. Piling ko ito na yun. I have a good feeling about this. Oh yes. More food. More walk. This is the right one. Okay. Nice. So, tandaan nyo yung exit na malapit sa or papasukan nyo from your hotel. Mas maganda ano yun. Gawin nyo guide para malaman alin yung tamang exit. At tulad yan, nandito is Tsim Sha Tsui Station. Although Tsim Sha Tsui Station naman, pero yung exit syempre kunin nyo yung N1. So that will guide you towards the exit. Diyan na tayo sa hotel and may ginagawa. Floor tayo. And so kasi ko lang sa hotel ay elevator ang bagal. Bagal siya. Grabe nakapasaya ko yung elevator. So medyo legal yung elevator. So tandaan nyo guys, kapag tinatandaan nyo yung exit nyo or pinasukan nyo sa sorry guys, mamaya lang natin discuss. Medyo tahimik kasi dito sa common area. Pero yun, sige, let's go. Yes. As it turns out, nice room. Sabi ko kasi wag na eh. Anyway, so dito ako lang nating aircon. Natural aircon. So, kapag titingnan nyo yung yung train station na pinasukan nyo na malapit sa hotel nyo, tingnan nyo na lang yung letter and the number. So, sa case ko, N1. Tinandaan ko kasi yung pangalan nung pinasukan ko yung is Tsim Sha Tsui. Although makes sense naman, Tsim Sha Tsui station yung nasa baba. Tapos, ayun, nasa mga signage sa baba is yung mga road, Nathan Road, ano ito yung pangalan ng road? Your road. Thank you for cleaning. And ayun. Ay, so N1. N1 pala dapat yung aking tinandaan. Anyway, highway. Pause ko muna dito yung video for the unboxing. Hey guys, nasa ano na tayo, Causeway Bay. So yun po, no?